Maagang nagsagawa ng pagpupulong ang Commission on Elections District 1 sa pangunguna ni Attorney Ronald Santiago at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong 24 ng Marso bilang bahagi ng Oplan Baklas, isang kampanya upang tiyakin ang tamang paggamit ng election paraphernalia sa nalalapit na halalan sa Mayo 12 taong kasalukuyan. Nakatuon ang operasyon sa pagtatanggal ng mga iligal na campaign materials ng mga kandidato sa national level na nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar. Katuwang ng COMELEC sa operasyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Philippine National Police at Action Line. Ayon sa COMELEC, ang Oplan Baklas ay isang mahalagang hakbang upang tiyakin ang pagsunod ng mga kandidato at partido sa itinakdang panuntunan sa pangangampanya. This is our second leg po ng Operation Baklas para sa ating mga national candidates sa senators at party list. Sinuyod po natin ang lahat po ng barangay sa Pasig 1st District. Kasama po natin yung DPWH, si Engineer David Aquino, ang MMDA head na si Sir Joseph De Jesus, pati yung ating mga taga-PNP, SWAT, at even yung action line po na nagtulong-tulong para po talagang malinis ang ating Pasig 1st District sa mga illegal campaign and posters po. So nakita nyo naman siguro kung gaano kadami yung ating na baklas, nakuhang mga campaign materials na it's either oversized o kaya siya po ay nakalagay sa mga poste, sa mga puno, sa mga public property, at saka marami rin po tayong nakuha ng mga campaign materials na illegally posted sa mga private property na walang consent o hindi inauthorize sa mga may-ari. Kaya kung napansin nyo po, bago natin pinabaklas sa ating mga kasama sa MMDA at sa DPWH, tinanong muna natin kung authorizado ba ng mga may-ari, at majority of them, they don't authorize yung mga campaign materials ng mga senators at saka party list sa kanilang mga properties. Ang Operation Baklas kasi pursuant sa COMELEC resolution, may punitive provision. Ibig sabihin, kapag ang ating mga kandidato po ay ni-notify natin in writing to determine bakit hindi siya nakapost sa mga designated common postal area, oversized, o kaya kung nakapost po siya pero hindi autorizado ng mga pribadong may-ari nito, maaari po namin silang sampahan po ng election offense. Kasi po lahat po ng mga prohibited acts po na hindi sinusunod po ng ating mga kandidato or even yung mga supporters po ay pwede pong maging liable administratively or criminally po. Pero for this event po, binaklas po natin sila. May mga some na hindi tayo sigurado kung may consent ba ng may-ari. Kaya we would notify them para sila po mismo yung magbaklas. After 3 days, pag hindi pa rin po nila ginawa yan, that's the only time that we can initiate the complaints po for election offense. Maliban dito, patuloy pa rin ang iba pang hakbang ng COMELEC upang matiyak na magiging maayos at malinis ang darating na halalan. Magpapatuloy ang Oplan Baklas sa iba't ibang bahagi ng Pasig City sa mga susunod na araw bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda para sa eleksyon. Last time po ay nakipag-coordinate na po kami sa ating mga partners, agencies po, sa PNP, DepEd. Last time po na-invite po tayo ng Philippine Information Agency, at yung AIMMS hosted by Meralco. Kumbaga, we are really intensifying po yung ating whole nation approach. Kasama, katulong po yung ating mga partner agencies, stakeholders, para ma-ensure po na magiging malinis at accurate po yung ating gagawing election by demonstrating po yung ating automated counting machine. Inikot po namin to sa lahat po ng barangay, eskwelahan para malaman po ng ating mga teachers, barangay officials, or even yung ating mga residente po sa Pasig na ang ating automated counting machine dapat accurately binabasa at maglalabas po ng resulta. And ito po yung gusto po namin na mas bantayan po na kung saan pag may mga irregularities po na i-commit po yung ating mga electoral boards or even yung mga tao na may masamang balak po sa araw ng eleksyon, meron po kaming mga kontra-bigay, anti-abort task force na kung saan any complaints po, even anonymous, ay na-entertain po namin so long na meron po siyang backup na ebidensya. And with that po, maaari po kayo magsampa ng mga kaukulang election offense or even disqualification if committed by the candidates. Well, bago po magsimula po yung campaign period sa national or even sa local on March 28 po, we informed yung ating mga candidates sa mga designated common poster area.
na kung saan maaari po sila mag-post ng kanilang mga campaign materials at mga posters. So on March 28, magkakaroon po tayo ng malawakan nationwide po, buong COMELEC NCR po, ng Operation Baklas for the local candidates sa pagsisimula po ng araw po ng kampanya para sa local candidates. And also po sa Pasig po, just to let you know, meron po tayong gaganaping peace covenant sa ating mga kandidato. Inibitahan po natin yung mga aspiring candidates from congressman, mayor, vice mayor, down to the sangguniang panlungsod para po makipagtulungan sa amin, sa COMELEC, sa PPCRB, sa PNP, para po sa isang maayos, mapayapang eleksyon po sa Pasig City. Samantala nanawagan ang COMELEC sa mga kandidato na maging mabuting halimbawa sa pagsunod sa batas, lalo na't sila rin ay may responsibilidad sa paggawa at pagpapatupad nito sa hinaharap. Sa ating mga kandidato, na paigtingin po natin yung ating campaign sa mga supporters natin, na ilagay po yung ating mga materials po sa mga designated common posters area, at make sure po na tayo po mismo mga kandidato who are aspiring to be leaders of this nation, magsimula po para sundin yung batas. And isa po sa mga sinusulong po namin sa COMELEC, sa mga botante, isa po sa mga factors na dapat nila i-consider para makapili po ng nararapat na mga leader po ng ating lungsod, ng ating bansa, ay yung mga kandidato na nangunguna na sumunod sa ating batas po. Kaya vote wisely po mga Pasigueño. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.